Okay, sorry. Ito na yung master plan. Okay. So, yung facing niya, nandun na sa explanation ng bibigay kong report. Pero like was mentioned by sila Bert, sila Sixto, at saka important muna ilatag natin yung master plan. Pag nalatag na, magsimula tayo maliit. So, doon sa proposal ko, ang simula natin, since ito yung pilot site, at saka nag-aano tayo parang bagong sa Maka home site guide, nilimit natin muna sa maliit na area. Logic being, kailangan ma-produce muna natin yung bioengine so that yung mga natural workers natin, bacteria, fungi, everything within the distance, sila gagawa ng trabaho para mag-radiate tayo from there. So, collect and store energy, lahat dinadala muna natin. And this is perfect kasi equidistant siya sa lahat. Malapit siya sa source of water. Palalakasin natin tong source of water. Okay. So, yung rational and pacing, yung recommendation to start out with yung pagtatanim is 200 square meter muna bago extended 2,000 square meters. Nandoon sa recommendation. Pero ito yung pagtumatakbo na lahat. Okay. So, simula muna tayo with water. Ito ang pasokan ngayon ng tubig dito. Yung original, ganyan yan eh. Pasokan. Ito yung original. Dito ang pasok niya ng tubig eh. Okay. Ang isang recommendation ko, pumukay tayo ng isa pang imbakan bukod doon. Para pagdating dito malinis ang tubig. Pwede naman natin lagyan to ng fence na may screen. So that kahit tumaas ang tubig, pag nagpa-tubig, contained ngayon yung bioremunerators mo na plants, mga water hyacinth, duckweed, dito lahat. Okay. Bakit yung duckweed, lahat yan gaganon dito. Naka-chamber lang para palinis ng palinis. Pagpapansinin mo, walang isda. Hindi ako naglagay ng isda dito dahil hindi ko kakainin yun. Hindi natin kakainin yon. Dito tayo maglalagay ngayon ng isda, kangkong isdaan pag malinis na. In the meanwhile, yung duckweed mo, tamang-tama, napakalaking source ng nitrogen for both yung vermicast mo, pagkain ng pang-compost greens mo, at the same time, pagkain ng silage mo ng mga hayop mo. Napakalapit lang ng processing. So, yung duckweed mismo, malapit ka sa duck pond, gustong-gusto ng ducks yan, kaya tawag duckweed eh. Diba? Pagkain mo ng ducks. Yung tubig nito, dumi nito, pwede mo gamitin pang dilig doon para lalong mabulok. Kung papansinin mo yung composting bin, dinagdagan natin ng isa pang bin, pang vermicompost. Kasi diba after the third thermophilic effect, lagyan na natin ng worm so ang pabilis ng pagkabulok plus yung worm poo makadagdag sa ganda ng compost, quality ng compost. Nilapit natin, may microclimate na tayo dito. Ito pinakamalamig eh. Dito tayo pinakamaganda nagtatrabaho para masarap. So dito, yung vermi bin mo natin para malapit sa vermi compost, para malapit din sa vermi toilet kung kailangan natin dagdagan. So, anong tawag doon? Yung labas ng vermi toilet dito sa mga puno ng saging. Tapos tuloy-tuloy siya. Again, malilinis. So, okay na to. Okay. Ito,
since may slope siya, lagyan natin ng swale on contour. Maganda rin makita ng students what swales are. Kasi pag umuulan, ito higher point pababang ganun eh. Ito pababa. So, ang ganda ng bagsak ng tubig pa ganun. Pwede tayong mag kanal. Doon sa, kasi etong kalyeng to, ang laking ano to, pagkakataon, dahil simento yan. Mas mataas ang kalye kaysa doon sa lupa nyo. So, pwede tayo kuhay ng kanal para mapunta yung tubig dito sa side na to, tapos maglagay tayo ng inlet sa swale. Pati dun, at saka dun. So, dito, like in-explain namin nila nandito ang araw, north. So, ang shadow, pag ganon. So, hindi naman maapekto masyado yung mga palay mo dito. At the same time, yung trade-off, kung meron man maapektong palay, mas malaki naman ang biomass, mas malaki mga mo dito sa multi-crop kaysa dun sa palay na konting mawawala dyan. At saka eventually, yung recommendation natin na lahat na gawin ng organic, sisimula na ma-affect ng bacteria papunta dun. Lalo na kung basa ito. Okay. So, ang tanim dito, bamboo, kangkong, maghiyang yan. Companion plants. Vetiver and banana, naka-sequence. In between niya, kamote. Kamote sa gitna. Okay. So, yung tubig na naman dito, kanal, multi-story food forest, katulad ng sinabi ko, puro mga local plants. Bahala ka na kung lalagyan mo ng exotic or foreign. Pero inuna muna natin, patabain na muna natin siya gamit local. 'Di ba? Local plants na alam natin, madali to acquire, madali lumaki kasi sanay sila dito native. So yung tubig, yan na naman, babagsak doon. Kangkong isdaan, hyacinth, tsaka azolla na naman para sa mga hayop, tsaka mga manok. By the time na dumating dito, natural pool para sa mga bisita. Kasi dito natin gagawin yung mga workshops Banyo nandyan, pwede sila mag-swimming. Okay, yung may trellis dito. Hindi ko na nalagay kung anong mga tanim, pero lahat ng gumagapang pwede natin gawin dito. Kasi pag naman yung araw pag ganun yung araw so maaarawan dito, gumaganon yung araw. Maaarawan pa rin yan. So pag ganun, okay lang yung trellis, okay din. Dito pa bagsak to, so katulad nito, tinuloy natin yung swale. Okay. Yung rice field, gagawin natin, propose natin na organic to convert. Maganda gawin na organic nga dahil mas mataas to kaysa doon sa protected. Okay. Yung bukal, pag-aralan natin kung paano para madali rin siya ma-flood nito. Ngayon, kung meron kasi nito, lalong lalakas yung bukal. Lalo na kung tinaniman natin to ng tanim. Pati pag ganun, dahil nandiyan ang araw tanim lahat ito, tanim lahat ng puno, tanim. Yan na yung mga agroforestry mo. Sorry, hindi ko na nalagay doon. Zone 5 dito. Yung sa lote ng mom mo. Okay. Yung mga puno, i-recommend natin dito sa gitna, mababa lang, mga kalamansi. Para yung araw, although mataas naman ang araw maaarawan pa rin yan Pero para sigurado, mabababa lang. Dito pwede medyo mataas. Pwede mataas na konti. Okay. Dito yung food forest. Tinaniman mo na Katulad nga ng suggestion ko, pag-aralan natin per tree na tinanim mo, tingnan natin kung anong gawin natin yield
Kasi mas maganda ang tubo ng trees. At saka mas magfo-fruit siya kung may yield siya kaysa mulch lang. Para maging talagang food forest. Yung understory, parang ganun, lagyan rin natin siya ng mid-story, understory. Tapos yung timber production mo, zone 4, dito na, pa dito na. Banda dito. So, ang itsura niya, akala mo isang malaking ano, pero more of yung timber production dito. Okay. So, yan yung design. Yung goat pen, tanaman na natin ng kakawati at saka Madre de Agua para maganda ang climate for the goat. Pero at the same time, may nakakain sila. Libre. Yung second expansion ng mga mobile chicken coop, pwede natin dalhin yan kahit saan. Pero pwedeng dito, mobile BSF din. Tapos, yung mga natitira kung saan nagtatanim ng mga suggestion ko, either Three Sisters or similar polycrop, lagyan natin ng paddock, ibig sabihin ng pasukan ng labasan, para pagka follow yung kaka-harvest pa lang, tatanim tayo ulit dito natin yung baka. Tanim dito. Pagka-harvest dito, lipat yung baka, tanim dito. Lumilipat-lipat lang siya. Pwede natin siya hatiin sa 4 3. So anyway, ito na yung design. Sana nagustuhan mo. Tapos, living document tawag dito. Ibig sabihin, nandun din sa recommendation. Malamang mag-iiba rin to. Depende sa feedback sa atin ng lupa at saka ng sitwasyon. Pero at least, meron na tayong guide. So at least, I hope you're happy with this. Thank you.